Per favore, vai a fare piano. Si, signor. Ti do il giornale. Si, signor. Allora, non dimenticarti di andare al bucato. Non dimenticarti del bucato. Sì, signor. E più questo stipendio. Grazie, grazie. Ehi Roberto, com'è stai? Come mai così presto qui? Chi è questo ragazzo? Dipendente. Badante Filippino. May I have your paper? Ano ba kasi ito sa'yo ang nangyari sa mga papeles mo? Alam mo, anak, mabuti nga hindi ka sinisita ng mga Italianong pulis dito eh. Teka nga pala, mga ilang buwan ka na rin ba dito sa Milan? May taong ka na rin, di ba? At saka mabuti rin, anak, at nakakahanap ka nga ng trabaho dito eh. May naman, nakita nyo nga namang problema yung tao, pinapagalitan nyo pa. Ayoko nak dumating yung panahon na ako sisisihin mo dahil ako naghihikayat sa'yo dito sa Italy. Nay naman, di naman kita sinisisi. Kinakaya ko naman eh. Kahit mahirap. Tsaka, okay na rin na hindi ako stay in. Kagaya mo, pati yung mga iba mong kakilala na DH. Maganda ito, nahahawa ko yung oras ko. Para nakakarakit ako sa iba. O, eto. Paladala ko sana sa mga kapatid mo. Pero nagsabi ka nga sa akin, kaya inuna na kita dahil kailangan mo, sabi mo. Babayaran kita na. Kapag nakaluwag-luwag na ako. Tinapos lang talaga eh. Salamat. Kamusta na kayo ni Beth? Okay naman. Sinusulatan ko naman siya. Ay, bakit sabi ng tiyahin mo, hindi ka nga daw nagpaparamdam? Oh, eto. Baka naman ikaw, anak, sa kakatrabaho mo dyan ng sobra na, hindi mo na naaskaso yung mga pamilya sa Pilipinas, napapabayaan mo na. Anong sabi ng nanay? Ito, namumusta lang. Ito nga, nagpadala siya ng picture, oh. Nasa Vatican siya. Wow naman, ang bongga naman ni nanay. Nakita niya na yung Santo Papa, no? Pinadala ka ba ng pera? Ito. Magkano lang? Manggastos ko daw. Ang bongga talaga ng nanay mo, no? Grabe. Bukod sa nakapasok na siya sa bahay ng Santo Papa, ito may padala pa. Alam mo, ang nanay mo maalalahanin talaga eh, no? Biruin mo, may asawa at anak ka na, iniintindi ka pa rin. Kaya ikaw, dapat, lahat ng inuutos at sinasabi ni nanay, sinusunod mo. Kamusta na nga pala yung in-applyan mo? Ito. Naghihintay pa rin eh. Wala pang tawag. Paano ka tatawagan eh, puro negosyo yung iniintindi mo? Paano ka matatanggap sa trabaho niyan? Dapat kasi sumunod ka na lang sa Italy eh. Sinabi ko naman sa'yo, dapat mag-abroad ka na lang. At least doon, makakahanap ka ng trabaho, hindi ka mahihirapan katulad dito. Alam mo, mahirap kasi yun eh. Kasi, una-una, graduate ako ng engineering. Hindi lang ako nakapasa sa board. Tsaka, syempre, taas ang pinag-aralan ko. Tapos ang gagawin ko doon, magdi-DH lang? Ano naman ang masama sa DH? Alam mo, wala naman ako sinabing masama. Sa akin lang mahirap. Akala mo lang sa una masarap, pero malungkot. Hirap. Alam mo ba't ko alam? Kasi anak ako ng OFW. Alam mo, gusto ko kasama kita. Kasama ko ang anak ko. Ayoko maranasan nila yung naranasan ko. Tsaka, siyempre, gusto ko
Nakita ko yung anak ko na lumalaki. Gusto mo yan? Bahala ka. Kailan ba kita natigil sa mga desisyon mo? Gusto mo yan eh, di ba? O, eto. Bill ng kuryente. Nung 1 linggo pa due date yan. Bayaran mo, ha? Ikaw nang bahala sa gastusin na yan, ha? Ingatan mo mabuti, ha? Hindi lang basta-basta kinuha ni nanay kung saan-saan, ha? Ikaw nang bahala mag-budget. Salamat, kuya. Huwag kayong pasalamat sa akin. Magpasalamat kayo kay nanay. Sumulat kayo. Paano, kuya? Hindi na ako, ah. Salamat. Hindi na ako. Thank you. Oh, ano, anak? Paalala ko lang po sa inyo tungkol sa bayad para sa field trip. Field trip? Kailan ba yan? Next week na po. Next week? Ako, anak. Baka pwedeng huwag ka na sumama muna doon. Kasi kapos pa tayo eh. Di po pwede to eh. Nakapag-ano na po ako doon. Nakapaglista ka na? Opo. Tsaka po, may grade po yung attendance. Sige. Gagawan ko lang ng paraan, ha? Sige na, bakit ka sa kwarto? Inuuna mo pa yung ibang tao kaysa sa amin ng anak mo. Hindi naman ibang tao yun. Kapatid ko naman yun, tsaka pamilya ko rin siya. Kami rin ang anak mo, pamilya mo. Ay! Hindi ka nagbayad ng kuryente? Ito na yung malinis sa plato. Ito na, ito. Wala kasi bili. Cavolo ti stai guardando? Toccare. Francamente parlando, tu non imparerai mai questo lavoro, per il semplice motivo che tu non sei italiano, quindi levati. Alessandro! Sì. Da 4 formaggi! Sta dentro al forno, sta cucinando. capricciosa. La capricciosa lo sto facendo adesso, chef. Allora è spiegato, il cliente è spettone. Sì. Diavolo ci fai qui? Tu sei un lavapiatti. Tisoy, wake up! You're just a Filipino helper. Only Italians can make great pizza. Remember that. Are you okay? Senyor, Uh, I'm sorry if... No, I'm okay. It's fine. I've been watching you lately, and I saw you with determination and patience to kneading the dough. And you know what? Everyone starts from small or even ugly beginnings. You better forget what Alessandro remarked. You want to learn pizza? You want my secret recipe? Si, senyor. Okay. You have to do it with love.
care and devotion. In my entire years of making a pizza in Italy, I have to work hard and to do what I love, you know, and that is to make a pizza, the finest pizza, for all the food-loving people in Italy. Everyone was doubting my talent and my passion, and believing in my passion, even back then. But through hard work, I prove it to them, you know? Volere o potere, as they say. Life is beautiful, la bella vita. Senor, are you okay? I don't know, I'm fine. Don't worry about me. Giuseppe, andiamo a casa. Tisoy, what are you doing here? Look, Laura, he is a very fast learner. He can substitute for Alessandro, and sometimes. Andiamo.